Noong taong 1999, nasa edad na 18 ako. May naging karanasan ako na isang pangyayaring hinding-hindi ko mabubura sa aking isipan sapagkat ito'y kamuntikan ding naging mitya ng aking buhay. Isa ako sa mga manunugis sa mga panahong iyon. Uso noon ang agimat pero sa lahat ng manunugis ay ako lamang ang bukod tanging hindi pinagkalooban ng ganong bagay. Ang husay at lakas ko sa pakikipaglaban ay nakuha ko sa matyaga at mahirap kong pagsasanay nang ako lamang na mag-isa. Kaya ang akala ng karamihan ay may taglay din akong agimat sapagkat kaya kong sabayan ang bilis at lakas ng mga manunugis na mayroon nito. Isa na dito ang naging matalik kong kaibigan na si Burog, kapwa ko manunugis na may tangan na agimat ng bulalakaw. Ako nga pala si Brando at ito ang aking katatakutang kwento. Bandang 6:00 na ng madaling araw nang magkita kami ni Burog. Katatapos lang namin kasing manugis ng mga aswang na bumiktima sa isang pamilya sa may karatig na baryo. Kaya pareho kaming puyat ng mga sandaling iyon, pero dahil sa sanay na kami, ay nanatili pa rin kaming kalmadong mag-isip at hindi lutang. Brando, alam mo ba, bilib ako sa'yo. Hangang-hanga ako sa husay mo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ngek, halos parehas lang naman tayo na kayang makipagsabayan sa mga aswang. At saka ako dapat ang mainggit sa'yo kasi may agimat ka, samantalang ako, wala. Iyon nga wala kang taglay na agimat, pero nakakaya mo kaming pantayan sa lakas at abilidad sa pakikipaglaban. Paano pa kaya kung meron? Di lalo ka nang lumakas niyan. Mas lamang pa rin kayo sa akin. Sigurado wala naman talaga sa dugo o lahi namin ang pagkakaroon ng mga agimat, kaya wala ako nito. Malamang, kasi ang tangan kong agimat nagpasalin-salin na lamang sa aming mga angkan. At mula sa kanununuan hanggang sa napunta na nga ito sa akin na simbolo ng bagong henerasyon ng aming lahi. Kaya ingatan mo yan, Burog, at huwag mo nang hayaang makuha ng iba. Ikaw na mismo ang nagsabi na nagmula pa iyan sa mga ninuno ninyo. Kaya ilang dekada na rin nila yang iniingatan at pinapahalagahan. Kaya dapat ganun ka rin, mag-ingat at mag-alaga. Oo naman no. Wala nang silbi ang pagiging manunugis ko kung wala na ang bagay na ito sa katawan ko. Buti pa nga ikaw wala kang iniingatan. Natural na sa iyo ang pagiging malakas at mabilis mo sa pakikipaglaban. Ay nako, paulit-ulit na lamang tayo. Tara sa bahay. May kamoting bunga pa akong natira sa kasirola. Mag-init na lamang tayo ng tubig para makapagkapiman lang tayo bago tayo matulog. O sige, tara. Total gutom na rin naman ako Binagtas namin ni Burog ang direksyong pauwi sa bahay. Pagdating namin ay agad na nagpakulo si Burog ng tubig at pagkatapos naming magkape ay sa dating tambayan namin kami dumiretso para matulog. Ito ay sa ilalim ng isang malaking punong kahoy kung saan may ginawa kami sa malaking sanga na saktong kami lang dalawa ang kasyang humiga. Presko kasi at tanging kaming dalawa lamang ang nakakaalam doon, kaya komportable kaming makakapagpahinga. Hapon na at malapit ng magtakip silim nang kami ay magising. Umuwi ulit kami ng bahay para magsaing at magluto ng ulam. Subalit nang makapagluto na kami at abala na sa paghahaponan, hindi pa kami tapos pero may kaguluhan nang nangyayari sa labas at hindi ito kalayuan. Dinig na dinig namin ang hiyawan ng mga residente, lalong-lalo na ang mga babae na isinisigaw ang salitang, "Aswang, iligtas niyo ang bata at patayin ang halimaw." Kaagad kaming kumilos ni Burog para alamin kung ano ang nangyayari. At pagdating namin doon, ay naroon na rin ang ibang mga manunugis. Isang batang lalaki ang hawak-hawak ng isang tiktik na nakadapo sa isang sanga ng punong kahoy. Mabalasik ito at halatang gutom na gutom dahil sa nagsisilaglagan nitong malapot na laway sa lupa.
Nakausli na rin ang mahaba nitong dila na nakatutok na sa pusod ng bata at sa isang maling hakbang lang namin ay tiyak na isang inosenteng buhay na naman ang mawawala. Pasimple kong sinenyasan si Burog na kaagad namang inilapit sa akin ang tenga. Sinabi ko sa kanya ang naiisip kong plano na kaagad naman niyang sinang-ayunan. Nang handa na siya, ay dito ko na sinimulang kunin ang atensyon ng Tiktik. Hoy Tiktik! Alam mo ba yung ginagawa mo, ha? Kapag napahamak yung bata, akala mo ba mabubuhay ka pa? Hindi na, kasi hinding-hindi ka namin tatantanan hanggat hindi ka namin napagbabayad ng iyong buhay. Kaya kung ako sa'yo, bitiwan mo na ng mahinahon yung bata at ibigay sa amin. Dahil sa ginawa ko ay lumapit sa akin ang isang matandang manunugis. Siya si Pinunong Abudo, ang iginagalang ng lahat. Hoy Brando, anong ginagawa mo ha? Baka mas lalong malagay sa panganib ang buhay ng bata. Walang emosyon ang mga aswang, kaya hindi mo sila madadaan sa ganyan. Kaya kung maaari, ipaubaya mo na lang sa amin ang lahat. Sige po, pero bago yon, pwede po bang gawin ko muna ang pamamaraan ko, Pinunong Abudo? Kung mabigo ako at mapahamak ang bata, handa kong tanggapin ang anumang parusa na igagawad niyo sa akin. Pero ipinapangako ko po na hindi mangyayari yan. Tinitigan lamang ako ng makahulugan ni Pinunong Abudo at pagkatapos ng ilang minuto ay umatras na rin ito at bumalik sa mga kasamahang manunugis. Muli ko namang ibinaling ang atensyon ko sa Tiktik na sa mga oras na iyon ay galit na galit na. Walang magagawa yung galit mo kung ang kapalit naman nito ay buhay mo. Sige, bibigyan kita ng pagkakataong makapag-isip. Bibilang ako ng 3 at pag hindi mo pa ibinigay sa amin ang bata, titimbuwang ka na sa lupa. 1, 2, 3. Pagkatapos kong magbilang ng mabilis, ay kaagad akong tumakbo sa ilalim ng puno. Kasunod naman iyon ay ang pagbulusok ng bata pababa. Nasalo ko naman ito at nailigtas ng mapayapa. Ang Tiktik naman ay nanatiling nakatayo habang dilat ang mga mata at makaraan pa ang ilang sandali ay pabulusok na rin itong bumagsak sa lupa ng padapa at wala ng buhay. Dito ay nakita ng mga residente na pati sina Pinunong Abudo ang kutsilyo sa batok ng Tiktik. Siya namang paglabas ni Burog mula sa kadiliman ng paligid. Wala ka talagang kupas, Burog. Basta't sa paggamit ng kutsilyo, asintado. Ako pa ba halos araw-araw akong nagsasanay. Kumusta ang bata? Ligtas naman ba? Oo naman. Utoy, sige na. Bumalik ka na sa mga magulang mo. Pagkatapos kaming yakapin at pasalamatan ng batang lalaki, ay tumakbo na ito pabalik na umiiyak sa kanyang mga magulang. Doon palang nagpalakpakan ang mga residenteng nakasaksi sa mga kaganapan. Padabog namang umalis sa lugar ang grupo ng mga manunugis na sa pangunguna ni Pinunong Abudo. Brando, tignan mo ang grupo ni Abudong Taba. Parang mga kamatis ang mga mukha nila sa pamumutla Napahiya ang mga mokong. Shh! Tumigil ka dyan at baka may makarinig pa sa'yo. Isumbong pa tayo. Hayaan mo na lang sila. Total, may sarili naman tayong diskarte. Kung sa bagay, mas magaling ang diskarte natin kumpara sa kanila, na puro lamang pagmamayabang at pagpapasikat sa mga tao ang alam. Tara na at ipagpatuloy na natin ang naudlot nating hapunan. Mabuti pa nga, Burog. Paglipas ng magdamag at sa pagsapit ng panibagong umaga, nag-iba ang pakikisama sa amin ni Burog ng mga kapwa naming manunugis. Parabang hindi na nila kami kilala o di kaya nakikita. Dinadaan-daanan na lamang nila kami at binabaliwala maski batiin namin sila. Naiinis si Burog pero pilit ko siyang pinapakalma dahil baka mas lumala pa ang sitwasyon kapag pinatulan namin sila. Tiyak ko kasi na may kinalaman dito si Pinunong Abudo
dahil sa nangyaring pagkapahiya niya kagabi. Burog, simula ngayon, hindi na lamang sa mga aswang tayo mag-iingat, kung hindi pati na rin sa mga kapwa nating manunugis. May naaamoy akong hindi maganda eh. Inamoy-amoy naman ng kaibigan ko ang kanyang sarili. Sa kanya ako tinignan ng nakakaloko. Takpan mo na lang yung ilong mo kaya, Brando. Porket mabango ka kahit ilang araw tayong hindi naliligo nagpapasaring ka na dyan. Tarantado, hindi ang amoy natin ang ibig kong sabihin, kung hindi ang bigla ang pag-iiba ng pakikitungo ng mga kapwa nating manunugis sa atin. Naiintindihan mo na ba? Oo. Pasensya ka na. Akala ko kasi itong amoy ko ang tinutukoy mo Siguro may kinalaman ang pinunong abudo na yun sa bigla ang panlalamig sa atin ng mga yan. Aba daig pa natin ang multo Parang hindi nila tayo nakikita at kilala. Basta mag-iingat na lamang tayo at doblehin natin. Hindi natin alam kung ano ang tumatakbo sa isipan nila. Sa paglipas pa ng mga araw ay mas lalong naging komplikado ang pakikitungo sa amin na halos maski nagkakabanggaan kami ng aming mga kapwa manunugis ay hindi pa rin nila kami kinakausap. Kapag may lakad sila upang manugis ng mga aswang sa kagubatan, sa tuwing may ipinaparamdam sa kanila ang tangan nilang agimat, ay hindi nila kami isinasama at sinasabihan. Di gaya ng dati na walang paltos ang pagyaya nila sa amin ni Burog, kaya naman ang ginawa na lamang naming magkaibigan ay ang magbantay sa mga residente tuwing gabi, at kapag may sumasalakay na kahit anong uri ng aswang, ay kaagad namin itong nilalabanan at pinapatay. Kapag dumadating ang pangkat ni Pinunong Abudo, ay nagawa na naming mapaslang ang mga kalaban. Mas lalo tuloy naghimutok sa galit ang pinuno at nang hindi na niya ito mapigilan, ay kanya kaming nilapitan sa kabinigyan ng tig-isang suntok sa muka. Nagulat naman ang mga residente sa ginawang iyon ni Pinunong Abudo. Pinigilan ko naman si Burog dahil sa pagnanais nitong gumanti. Lumapit naman ang isa sa mga manunugis sa pinuno. Sa kanya ito sinabihan na may mga tao sa paligid at baka masira ang reputasyon niya bilang isang pinuno ng mga manunugis. Dahil doon ay nagsungit siyang umalis na sinundan ng kanyang mga alagad. Buwisit na abudong tabatsoy na yun? Akala mo kung sino? Ano ba ang nagawa nating kasalanan sa kanya at sinapak tayo? Hayaan mo na. Hindi naman masakit Anong hindi masakit Parehas nga tayong putok labi. May araw din sa akin niyang pinunong yan. Makikita niya, lintik lang ang walang ganti. Sus, masama ang gumanti pre. Pabayaan mo na lang. Inggit lang yun kasi matagal na silang walang napapatay na mga aswang. Tayo, halos gabi-gabi natin nababawasan ang mga salot na yun. Kung hindi ko lang kilala ang pinunong abudo na yun, iisipin kong isa yung aswang Nagulat ako sa sinabi ni Burog. Hindi ko akalain na maiisip niya ang bagay na iyon, na noon ay nagawa ko na ring mapaghinalaan ng ganon ang pinuno. Tinanong ko na lamang siya na para bang inosente at walang naoobserbahang kakaiba. Ikaw talaga, kung ano-ano ang iniisip mo Aber, paano mo naman nasabing maaaring maging aswang si Pinunong Abudo? Anong rason mo? Ganito kasi yun. Makinig ka ha. Kasi di ba, simula nang hindi na tayo isinasama sa pangkat nila para manugis ng mga aswang, nagsimula na din silang walang mahanap o mapaslang. Isa pa, para siyang galit na galit kapag may napupuksa tayong aswang at heto nga, umabot na siya sa pananakit sa atin. Ewan ko, pero parang may mali sa mga galawan ng Pinunong Abudo na yun. Hindi naman siya ganyan nung una. Napapansin ko rin na wala na ang agimat na lagi niyang kwintas. Hindi kaya nayanggaw na siya ng mga aswang nang hindi natin nalalaman? Hindi ako makapagsalita kaagad sapagkat parehong-pareho lang kami ng mga konklusyon base sa aming naoobserbahan, pero nanatili pa rin akong kalmado at nagmaang-maangan. Guni-guni mo lang siguro yan pre. O di kaya gutom ka na. Tara, maghanap tayo ng makakainan.
Totoo naman. Tara na sabi eh. Inakay ko na lamang siya para maglakad na rin kami. Kunwari ay tumatawa na lamang ako, saka siya inakbayan para hindi siya magtampo. Nang makahanap kami ng bukas pang kainan, ay pumasok kami roon. Wala na kasing oras para magluto. Sa kasamaang palad ay bahaw na lamang at kaunting minudo ang natira sa pagkain. Humingi na lamang din kami ng sabaw para kahit papaano ay maibsan ang aming gutom. Kaming mga manunugis ay may sahod sa barangay. Ensenas katapusan kami kung pasahurin ni Kapitana, ang dalagang kapitan sa aming baryo. Kaya parang trabaho na rin namin ang pumuksa ng mga aswang at panatilihin ang kapayapaan sa aming lugar. Si Pinunong Abudo ang may pinakamalaking sahod sa aming lahat, pero ang ginagawa niya sa pera ay ibinibigay niya sa kanyang mga tauhan upang ipangbisyo, kaya marami sa kanya ang sumasama at naging tagasunod niya. Simula nga noon ay tuluyan na kaming bumukod ng linya ni Burog. Hanggang sa isang araw ay ipinatawag kami ni Kapitana na ang pangalan ay Ana para sa isang mahalagang pag-uusap. Agad naman namin itong pinaunlakan at pagsapit ng hapon ay nasa barangay hall na kami. Sinalubong kami ni Kapitana, saka kami pinaupo sa harap ng kanyang lamesa. Pinalabas muna niya ang kanyang mga tanod at konsihal. Sinarado ang pintuan at mga bintana sa kanya kami masinsinang kinausap. Magandang hapon sa inyong dalawa, Brando, Burog. Hindi lingid sa aking kaalaman ang kabutihang ginagawa ninyo para mapangalagaan ang katahimikan sa ating probinsya. Alam niyo ba kung bakit ko kayo pinatawag? Maganda ka pa sa hapong, Kapitana Ana. Ano nga po ba ang rason? At bakit mo kami pinatawag at kinakausap ng sarilinan? Oo nga po, Kapitana. May atraso po ba kami o nagawang hindi nyo nagustuhan? Huwag kayong mag-alala kasi wala kayong dapat na ikabahala. Kung tutuusin, matutuwa pa kayo kasi itataas ko ang sweldo ninyong dalawa gaya ng sinasahod ni Abudo na sa walang kwentang saysay naman napupunta. Aba, magandang balita yan, Kapitana. Maraming salamat naman kung ganoon. Pero wala po ba itong kondisyon o kapalit? Meron, Brando. Meron kondisyon. Sabihin mo, Kapitana. Huwag naman sanang mahirap, Kapitana. Sa palagay ko ay madali lang para sa inyo ito. Gusto ko lang namang matyagan ninyo ang ikinikilos o hakbang ng pangkat ni Abudo. Iba na kasi ang pakiramdam ko sa kanya eh. Parang hindi na siya yung dating pinuno ng mga manunugis. Wala na rin siyang galang na makipag-usap sa akin. Nabalitaan kong sinapak niya kayong dalawa. Totoo ba yon? Nagkatinginan muna kami ni Burog bago kami sumagot. Oo eh. Hindi nga po namin alam, Kapitana, kung bakit nga ginawa yun eh. Mukhang nasasapawan yata sila sa aming dalawa kasi matagal na silang hindi nakakapatay ng mga aswang. Oh, di ba, Brando? Parehas kami ng obserbasyon ni Kapitana Ana. Ganyan na ganyan din ang sinabi ko sa iyo, hindi ba? Oo na. Ang totoo niyan, ganyan din ang obserbasyon ko. Hindi ko lang sinasabi sa iyo. Baka kasi mas maging agresibo kang gumanti eh. Aba, talagang gaganti ako kapag nakahanap ako ng magandang tiyempo. Lintik na yan, hindi nga ako nagagawang saktan ng mga aswang. Tapos yung abudong tabatsi na yun ang unang makakasapak sa mukha ko. O siya, kumalma ka na ulit. Kapitana, paanong obserbasyon po ba ang gusto ninyo? Gabi naman sila kumikilos. Kaya kung ipapasunod mo siya sa amin, hindi namin mababantayan ang mga tao at maipagtatanggol kapag may sumalakay na aswang. Madali lang yan, Brando. Maiwan si Burog at ikaw ang lihim na sumunod sa kanila. Mahirap yata yan, Kapitana. Mas mabuting si Burog na lamang ang magmatsyag sa kanila at ako na ang magpaiwan. Buti si Burog may tangan na agimat. Ako wala. Maniniwala ka ba, Brando, na may nakapaloob sa katawan mo na agimat? Hindi lang basta agimat kung hindi pinuno ng mga agimat. Ito ang pinakamalakas na agimat sa lahat. Talaga? Di nga, Kapitana. Makinig kayo.
Ayon sa kwento ng nasira kong ina, ang mga magulang mo, Brando, ay may lihim na agimat kung saan noong hindi na nila ito kayang pangalagaan at protektahan ay itinanim nila ito sa iyong kaibuturan. Walang ibang manunugis ang may alam ng agimat na iyon kung hindi ang nanay ko lang na matalik na kaibigan ng iyong ina, Brando. Ito rin daw ang dahilan kung bakit sila noon ang kinakatakutan ng mga aswang. Mas lalong lumakas pa ito sapagkat 2 agimat ang nakatanim sa katawan mo. Ang agimat ng iyong ina at ang agimat ng iyong ama. Hindi pa rin ako makapaniwala sa revelasyon ni Kapitana Ana. Pati si Burog ay halos hindi na rin kumukurap ang mga mata sa pagkabigla. Grabe! Kaya pala kayang-kaya mong sabayan ang aming liksi at lakas, pre. Ang astig pala ng agimat mo. Paano na lang kaya kung magawa mo itong makontrol o magamit? E di wala nang sinabi sa'yo ang abudong tabatsoy na yon? Hindi niya ito dapat na pag-aralang gamitin, Burog. Kusa itong gagana kapag kailangan na. Tandaan mo, Brando, hindi mo mamamalayang gumagana na ito at nagagamit mo na din pala. Mabibigla ka na lamang dahil sa magiging resulta nito sa iyong katawan. Maraming salamat, Kapitana, sa pagbabahagi ng inyong mga nalalaman tungkol sa aking pagkatao. Salamat sa nanay mo kasi nagawa niya itong ikwento sa iyo bago niya isauli ang hiram niyang buhay sa Panginoon. Wala yon. Sinabi ko lang para naman hindi ka panghinaan ng loob sa misyong iniatang ko sa inyo. Mas mabuting ikaw ang sumunod kina Abudo kasi hindi pa gumagana ang gamit mo. Kaya mahirap ka pa nilang maramdaman. Kung si Burog, baka mabulilyaso pa tayo. Lalo't kapag naramdaman ng aswang, ang agimat niya, kusa itong naglalabas ng aura. Tama si Kapitana, Brando. Isa pa baka mapahamak lang ako kapag nahuli nila ako. Aminado naman akong mas magaling kang makipaglaban sa akin Kahit hindi pa gumagana yung agimat mo sa katawan, kaya pumayag ka na. Total, lumaki naman ang sahod natin. Ano pa nga bang magagawa ko? Wala naman na ako mapagpipilian. Kaya sige, Kapitana, tinatanggap ko na ang alok mo. Mabuti naman kung ganon. Bueno, tapos na ang ating pag-uusap. Maaari na kayong umuwi para makapagpahinga. O di kaya pwede nyo nang simulan ang inyong magiging trabaho. Tumango na lamang kami, tanda ng pagsang-ayon, saka naglakad palabas ng pintuan. Dumiretso muna kami ni Burog sa lagi naming tinatambayan tuwing gabi para pag-usapan ang gagawin naming hakbang. Basta't mag-iingat ka. Alam mo namang tuso din yang si Abudong Tabatsoy na yan. Eto kunin mo. Kutsilyo? Para saan to? May matalim na punyal na ako. At saka, alam mo namang hindi ako gumagamit ng sandata kapag nakikipaglaban ako, hindi ba? Makakatulong sa iyo yan, pre, sa oras na nagipit ka at nalagay sa alanganin. Ang tanging gawin mo lang itarak yan sa lupa. Nakakonekta iyang kutsilyo na yan sa agimat ko. Kaya kapag nakatarak yan sa lupa, ibig sabihin lang nun ay nasa panganib ka. Ayos. Salamat, Burog. Maaasahan ka talaga, kaibigan, kahit kailan. Ay sus, wala yun no. Pero matanong kita, wala ka bang balak na ligawan si Ana? Si Kapitana? Oo, may ibang Ana pa ba sa lugar natin bukod sa kanya? Sira ka talaga May pinag-aralan yun, samantalang ako wala. Ano naman ang magugustuhan niya sa akin? Para lamang niya tayong tauhan na sinasahuran niya. Brando, huwag mong masyadong ibaba ang sarili mo. Mabait ka naman. Mabuting tao at may itsura ka kahit papaano. Kaya hindi malayong magugustuhan ka ni Kapitana. Saka na nga lang natin pag-usapan yan. Unahin na muna natin ang misyon natin, Burog, bago ang sarili nating buhay. Kapag natapos ang problemang ito, maaari na sigurong gawin ang mga sinasabi mo. Aswang nga kaya kong sagupain. Ang ligawan pa kaya si Ana. Yawn! Sige, umpisahan mo nang manmanan sina Abudong Tabatsoy at ang mga kulalay niya. Kulalay? Baka alalay ang gusto mong sabihin. Kulalay nga.
mga kumag niyang alalay. Ikaw talaga, kahit kailan ka. Sige na, sisibat na ako. Sige na pre, ingat ka. Ilang gabi ko ring minanmanan ang bawat galaw ni Pinunong Abudo, pati na ang kanyang mga alalay. Halos 24 oras ko silang binabantayan ng mahigpit. Wala naman akong napansing kakaiba hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi ko nakayanan ang sobrang pagkaantok ko, kaya kinabukasan ay nabulabog ang lahat sa isang masamang balita. Brando, saan ka ba nagpunta kagabi? Bakit hindi mo nabantayan ang grupo ni Abudong Tabatsoy? Hindi ko kasi nalabanan ang antok ko, pre. Ikaw ba naman ang magbantay ng halos 1 linggo na walang tulugan? Teka, ano ba ang nangyari? Nagulantang ang lahat sa masamang balita, pre. Isa sa mga manunugis na kasama ni Abudong Tabatsoy inatagpo ang wala ng buhay. At ang masaklap pa, bukas ang tiyan nito at nawawala ang agimat. Ano? Kaya tiyak na gusto tayong makausap ni Kapitana ngayon. Bago pa siya mag-utos ng mga tanod niya para sabihan tayo, unahan na natin siya. Pumunta na tayo doon ngayon mismo. Mabuti pa nga, nang makapagpaliwanag na din ako. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Pagdating namin sa barangay hall, kaagad kong sinabi ang dahilan ko kung bakit hindi ako nakapagmatsyag kagabi sa grupo ni Pinunong Abudo. Mabuti na lamang at naintindihan ako ni Kapitana Ana dahil ayon sa kanya ay hindi naman talaga biro o ganun kadali ang aking naging trabaho. Pero sinabi ko sa kanya na babawi ako at hindi ako papayag na hindi mabigyan ng katarungan o kasagutan man lang kung ano o sino ang nasa likod ng pamamaslang at pagnanakaw sa agimat ng nabiktimang manunugis. Alam kong malaki ang kinalaman ni Abudo sa nangyari. Kailangang mahanapan natin siya ng ebidensya para may magamit na tayo kontra sa kanya. At may dahilan na tayong labanan siya pagkatapos nating maibilad sa mga tao ang tunay niyang katauhan. Ako man din ay gusto ko nang wakasan ang kasamaan ng Abudong Tabatsoy na yan eh. Ang laki na ng pinagbago, napakagaspang na ng ugali, napakagaspang na ng pag-uugali. Kapitana, mawalang galang na nga lang po. Pero gumagawa na po ba kayo ng mga investigasyon? Ang ibig kong sabihin iniimbestigahan mo na ba si Pinunong Abudo at ang pangkat niya tungkol sa namatay nilang kasamahan? Ginawa na ng mga tanod ko yan. Kaso, tikom ang bibig nilang lahat. At kapag naman sumasagot sila, ginagaya lang nila ang sinasabi ni Abudo na hindi nila kasama ang manunugis na yun kagabi. Imposible. Sa halos araw-araw at gabi-gabi kong pagmamatsyag sa kanila, hindi sila naghihiwa-hiwalay. Kahit saan magpunta si Pinunong Abudo, nandun din silang lahat. Yan ang naobserbahan ko sa kanila. Kung ganun nagsisinungaling si Abudong Tabatsoy. Hindi pa natin alam, pero pwedeng ganun na nga. Mukhang may pinagtatakpan sila. At yan ang aalamin mamaya ni Brando. Sige po, Kapitana. Makakaasa kayo na hindi na ako papaltos ngayon. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Brando. Alam kong kaya mo yan. Ikaw pa ba? Lalabas muna ako at baka nakakaabala pa ako sa usapan ninyo. Ano na naman yan, burug? Ikaw kahit kailan ka talaga. Mapang-asar ka. Ay nako. O siya, lumabas na kayong dalawa dito sa opisina ko. Alis! Natawa na lamang din kami ni Burog habang naglalakad palabas. Pagsapit ng hapon ay bigla na lamang may mga alulong kaming narinig mula sa loob ng gubat. Nangangamoy gera Ano sa tingin mo, Brando? Mukha nga. Hindi rin maganda ang pakiramdam ko Tiyak na may mangyayaring kaguluhan. Sana nga lang magampanan pa rin natin ang obligasyon nating protektahan ang mga tao. Kaya yan. Malakas tayo sa itaas Hindi niya tayo pababayaan, pre. Salamat sa palaging pagpapalakas ng loob, Burog. Iba ka talaga. Matyaga naming hinintay ang pagsapit ng gabi. Dito ay nagroronda kami sa aming lugar hanggang sa may mapansin kaming mga nilalang nakakaiba sa mga nauna na naming nakalaban. Base sa aming nalalaman ay mga asbo ang mga iyon
dahil sa mabalahibong katawan ng mga ito. Saka lang namin napatutuhanan na tama ang aming hinala nang magpalit ng anyo ang mga ito bilang mga itim na asong mababangis at nakakatakot ang mga itsura. Humanda ka, Brando. Asbo na ang mga makakaharap natin at hindi na basta-basta ordinaryong mga aswang lamang. Kanina pa ako nakahanda, pre. Paghalik ni Burog sa kanyang agimat na nakakwintas sa kanyang leeg, nag-umpisa na rin kaming dambahin ng mga asbo. Magkakasunurang umatake ang mga ito sa amin at ang bawat matatamaan namin ng malakas na suntok at sipa ay parang aso rin ang boses na nasasaktan. Ang ikinabahala namin ay habang tumatagal, mas lalo silang dumadami. Masama na ito, Burog. Hindi ka ba nakakahalata? Mukhang planado ang pagsalakay ng mga asbong ito ah. Oo nga eh. At mas lalo pa silang dumadami habang tumatagal. Habang nag-uusap kami ni Burog, ay patuloy pa rin kami sa pakikipagpalitan ng mga atake sa mga asbo. Nahagip ng aking mga mata ang pagpasok ng grupo ni Pinunong Abudo sa kagubatan. Gusto ko sana silang sundan, subalit hindi ko na magawa sapagkat tila hinaharangan kami ng mga asong itim sa aming dadaanan. Pero biglang nabuhay ang aming kalooban nang marinig namin ang sigaw ng isang babae na walang iba kung hindi si Kapitana Ana. Tulungan sina Burog at Brando! Mga kalalakihan, bunutin ang inyong mga matatalas na armas at harapin ang mga asbo. Sugod! Ayos! To the rescue si Kapitana! Ang galing! Pre, ikaw na muna ang bahala rito ha. Tutal may mga makakatulong ka na. Napansin ko kasing sumuot sina Pinunong Abudo sa gubat eh. Kaya susundan ko sila. O sige pre, mag-iingat ka ha. Kung may pagkakataon at mapatunayan mong tama ang hinala natin, kitilan mo na ng buhay ang Abudong Tabatsi na yun. Tanging pagtango na lamang ang isinagot ko at tuluyan na akong umalis. Nabaling ang atensyon ng mga asbo sa mga sumaklolong mga tanod at kalalakihan sa aming lugar, kaya nabigyan ako ng daan upang makasunod sa gubat. Halos lakad takbo ang aking ginagawa upang maabutan lamang ang grupo ni Pinunong Abudo hanggang sa makarating ako sa isang kuweba kung saan ako dinala ng aking mga paa. Nang marinig ko ang sigaw ng pinuno ng mga manunugis mula sa loob ng kuweba, ay marahan na akong kumilos at maingat upang hindi makagawa ng ingay. Sa likod ng malalaking bato ako nagkukubli at mula roon ay kitang-kita ko ang kanilang ginagawa. Isa-isang lumalapit ang mga manunugis sa iginagalang nilang pinuno at pagkatapos ay kusa nilang ibinibigay rito ang kanilang agimat. Pagkatapos nun, ay malumanay din silang humihiga sa harapan ni Abudo at ang ginagawa naman nito ay walang awang binubuksan ang kanilang tiyan, sa kanya nilalantakan ang mga laman loob ng kanyang alagad na manunugis. Malapit na ang kabilugan ng buwan, kaya ngayon pa lamang ay kailangan ng mapasa sa akin ang lahat ng inyong mga agimat. Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng walang kapantay na lakas at kapangyarihan. Magkakaroon din tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya akin na, mga masunurin kong alagad, akin na ang mga agimat ninyo. Hindi ko na matiis pa ang ginagawang panggagancho ni Abudo sa mga manunugis. Kaya naman lumabas na ako sa aking pinagtataguan sa kapasigaw na pinigilan ang mga ito. Huwag ninyong ibigay sa kanya ang mga banal na pag-aari ng inyong angkan. Gumising kayo sa katotohanan. Mabibigyan niya ba kayo ng buhay na walang hanggan? Sa harapan niyo mismo, kinakain niya ang inyong mga kasama? Hindi na iyan ang Pinunong Abudo na iginagalang ninyo. Isa na siyang huwad at ang tunay niyang anyo ay isa ng aswang. Para bang bumalik sa realidad ang mga natitirang manunugis, isa-isang dumistansya ang mga ito kay Abudo na may hatid na takot sa mga mata. Huwag kayong maniwala sa Brando na yan. Pasakit lang ang walang kwentang manunugis na yan. Naiinggit lamang siya sapagkat wala siyang agimat. Kaya akin na
Ang mga agimat ninyo, mga alagad ko, ibigay na ninyo sa akin. Ngunit tila epektibo ang aking mga sinabi sapagkat tuluyan ng lumayo ang mga manunugis sa huwad nilang pinuno. Dito nang galaiti si Abudo at gamit ang mga nalikom niyang mga agimat ay nagpakawala ito ng napakalakas na enerhiya. Patakbo namang nagsilabasan ng kuweba ang mga manunugis. Sumunod naman ako sa kanila. Sa lakas na taglay ni Abudo ay yumanig ang buong kuweba at sa takot namin gumuho iyon at mabagsakan kami ng malalaking tipak na bato ay patakbo kaming dumistansya doon. Nang makalayo na kami ay muli namin itong tinanaw. Gumuho nga iyon pero nasa bukana na ng kuweba ang pinuno na nakangiting nakatayo at kalmado. Ang sarap sa pakiramdam na may ganitong taglay na lakas at kapangyarihan mula sa mga tangan kong agimat. Sayang lamang at hindi ko pa ito nakumpleto lahat. Pero mamaya lamang, pagkatapos ko kayong tapusin, ay makakamtan ko rin ang hinahangad kong kapangyarihan. Ako na ang maghahari sa sanlibutan. Nalintikan na. Ang lakas na ng kanyang aura. Delikado ito. Kaya kayo, sikapin yung hindi na niya makuha pa ang mga agimat ninyo. Tara na sa baryo. Mas may laban tayo doon. Kapag nagsama-sama tayong labanan si Abudo, madali kayo. Muli kaming kumaripas ng takbo. Paglabas namin sa gubat, ay tinanaw namin ito. Dumadagundong ang hakbang ni Pinunong Abudo pababa sa aming baryo. Kaya naman naalarma kaming lahat para sa kaligtasan ng mga residente. Maghiwa-hiwalay muna tayo. Dalhin at ilikas natin ang mga tao sa ligtas na lugar. Kailangang walang madamay sa mangyayaring pakikipagsagupaan natin sa Abudo na yan. Ang iba ay tulungan natin sina Kapitana na abala sa pakikipaglaban sa mga sumalakay na asbo. Trabaho na tayo, bilis! Bawat segundo ay mahalaga. Nadatnan namin sina Kapitana Ana, Burog at ang mga residente na abala pa rin sa pagpuksa sa mga asbo. Karamihan sa aming mga kasama ay mga sugatan na. Marami na din ang asbo na nakahandusay sa lupa na wala ng buhay. Kapitana, Burog, nandito na kami. Patakbo namin silang sinakluluhan. Mas lumakas ang aming depensa dahil sa mga kasama kong mga manunugis. Sunod-sunod naming napatumba ang mga umaataking mga asbo hanggang sa tuluyan na namin silang nalipol at ang pinakalider na lamang ng mga ito ang natitira. Akin na ang isang ito. Susubukan ko ang kakayahan ko kung uubra ba ako sa leader ng mga asbo. Sigurado ka ba, pre? Oo naman. Ako pa ba? O sige, ikaw na ang bahala dyan. Ako naman, kasama ng mga manunugis, isasalubungin namin si Abudo sa bukana ng gubat. Masyado na siyang mapanganib ngayon eh. Sumunod ka na lang pagkatapos mo dyan. Areglado, pre. O siya, at kami naman ng aking mga kasama, dadalhin namin sa klinik ang mga sugatan na nating mga kasamahan. Mag-iingat kayo at sana ay magtagumpay kayo sa laban ninyo. Brando, mag-iingat ka kay Abudo. Tumango ako at ngumiti. Nagawa pa akong barabarahin at lukohin ni Burog bago niya hinarap ang lider ng mga asbo. Kami naman ay babalik na sana sa bukana ng gubat nang makita namin sa may hindi kalayuan ang marahang naglalakad na si Abudo na may malakas na presensya. Kayo, handa na ba kayong lumaban sa dati ninyong iginagalang na pinuno? Hindi ko alam, pero mga kasama, masyadong peligro ang labang ito. Maaari nating ibuwis ang ating mga buhay. Kaya sana, mag-ingat kayo. Wala na sanang mamamatay sa atin. Tumango sila. Saka matapang na binalingan ng tingin ang dati nilang iginagalang na pinuno na ngayon ay kalaban na ang turing nila rito. Hindi rin ako nagpahuli. Sa pangunguna ko ay sinugod namin si Abudo. Hindi rin ito nagpatinag sa amin.
Lahat ng aming mga pag-atake ay mabilis lamang niyang nasasalo at ang bawat nahahawakan niya sa kamay ay walang kahirap-hirap niyang inihahagis at ibinabato sa lupa. Pero hindi iyon ang dahilan para panghinaan kami ng loob. Muli kaming tumatayo at muling sumusugod ng sabay-sabay. Subalit paulit-ulit lang din ang nangyayaring bumabagsak kami sa lupa. Ang iba ay nababalian na ng tadyang, kaya nababawasan na ang liksi nila sa pakikipaglaban. Hanggang sa ako na lamang ang may natitirang lakas sa amin para lumaban. Gamit ang pisikal kong lakas, ay nakipagtagisan ako kay Pinunong Abudo. Bawat pagbitiw ko ng aking pag-atake ay may dasal na sana ay maitama ko ang mga ito at magkaroon ng milagro na mapinsala ang kalaban. Subalit bigo ako dahil maski nagagawa kong patamaan si Abudo ay hindi niya ito iniinda hanggang sa matamaan niya ako nang nakabuka niyang palad sa aking dibdib, dahilan para tumilapon ako at pagbagsak ko sa lupa ay kasabay nun ang pagsuka ko ng sariwang dugo. Aksidente namang nahulog ang ibinigay sa akin ni Burog na kutsilyo at ito ay tumarak sa lupa. Napakayabang mo, Brando. Pero hanggang dyan lang pala ang kaya mo. Ni Agimat ay wala ka. Tapos malakas pa ang loob mong kalabanin ako? Alam mo, sa totoo lang, para ka lang insekto sa akin na kahit anong oras ay kayang-kaya kong tirisin. Bago pa dumapo sa katawan ko, ang matatalas na kuko ni Abudo ay isang umiikot na itak na ang rumaragasang papunta sa aming direksyon. Itinumba ko naman ang aking katawan sa lupa para makailag at dito na natamaan ang kamay ng masamang pinuno. Naputol ang kamay nito at bumagsak sa lupa. Wala kang karapatang saktan ang kaibigan ko, Abudong Tabatsoy. Ngayon, tayo ang magtutuos. Aba. Isa na namang dakilang manunugis na lampa ang dumating. Akala mo naman siguro, Burog, sasapat ang kapangyarihan ng iyong agimat. Kung ako sa'yo, ay iligtas mo na lamang ang sarili mo. Umalis ka na at magpakalayo. O ano? Kasing duwag mo? Umaasa sa kapangyarihan ng iba para ipagtanggol ang sarili? Anong sinabi mo, kutong lupa? Bakit? Nainsulto ka ba, Abudong Tabatsoy? Kung wala ang mga agimat, ay wala ka ring kwenta kung tutuusin. Isa kang ang pinuno, pero wala nang rumerespeto sa'yo. Ay hindi nga pala ikaw ang tunay na Abudo. Kasi isa kang huwad, isa kang mapagpanggap na aswang. Wala akong pakialam sa sinasabi mo. Ang Abudo na sinasabi mo ay matagal ko nang ibinaon sa lupa pagkatapos kong kinuha ang kanyang agimat. Kaya ikaw na ang isusunod ko sa kanya. Buwisit ka! Sumugod si Abudo kay Burog. Nabigla naman ang aking kaibigan sa ipinamalas na liksi at bilis sa paggalaw ng kalaban. Mabuti na lamang at nagawa pa niyang isangga ang mga braso kaya hindi siya natamaan sa muka. Bumawi naman siya ng suntok pero para lamang siyang pinaglalaruan ni Abudo. Tumatawa pa itong umiilag sa mga pag-atake ni Burog at sa huli ay walang kahirap-hirap niyang nasakal ang kaibigan ko. Pagkatapos niyang makuha ang agimat na kwintas, ay baliwala niyang itinapon si Burog sa lupa. Hayop ko! Isuuli mo ang agimat ko! Ngayon, Burog, sino na sa atin ang walang silbi, ha? Pagkatapos tumawa ay sisipain na sana ni Abudo nang malakas si Burog. Mabuti na lamang at naagapan ko pa ito. Isinalag ko ang aking katawan at ako ang tinamaan. Ramdam ko ang paglagutok ng aking buto
dahil sa muka ako tinamaan ng malakas niyang sipa. Paikot-ikot akong bumalandra sa lupa at padapang humandusay. Ewan ko, pero hindi ko maipaliwanag sa aking sarili dahil parabang gustong-gusto ko sa mga sandaling iyon na nasasaktan at nabubugbog. Brando! Wala kang kasing sama, Abudong Tamatsoy. Mamatay ka na sana, hayop! Kawawang bata, iyakin pala. Ganyan ang bagay sa mga katulad niyong mahihina. Ang paglaruan muna at ibaon sa ikaw, nagawa mo pa rin mayo? Ngumiti ako sa katinignan siya ng masama. Mas lalong nakakainsulto para sa kanya ang sumunod kong mga sinabi. Ang sarap mo palang kumiliti, Abudo. Wala na bang ilalakas ang iyong mga pag-atake? Sana naman lakas-lakasan mo para naman maski papano, masaktan mo ko. Anong sinabi mo? Pwes, hetong sayo. Gigil na gigil siyang inatake ako. Suntok dito, suntok doon. Sipa dito, sipa doon. Ang mga natanggap ko sa pagsugod niya. Hindi ko alam. Pero ang mga sakit, kirot at hapdi ng aking mga natatamong pinsala ay kaagad na naglalaho. Para bang naging masahe ko sa mga oras na iyon ang mga malalakas na suntok at sipa ni Abudo. Muli akong humandusay sa lupa at nagpakawala naman siya ng malakas na pagtawa. Brando, tama na, Abudo. Tantanan mo na siya. Masyado na siyang nabubugbog. Huwag mo siyang patayin. Wala ka sa lugar para diktahan ako, burog. Sa kung ano ang nais kong gawin sa hambog mong kaibigan. Papatayin ko siya at kakainin ko ang kanyang puso sa iyong harapan. Ako na lang ang patayin mo. Huwag na ang kaibigan ko. Ako na lang. Brando, wala kang kasing sama, Abudo. Masunog ka sana sa impyerno. Aba, ang iginagalang na kapitana ng baryong ito, nakikisawsaw na rin. Ano kaya kung gawin kitang punlaan ng aking mga magiging supling? Pwede. Kaya pagkatapos kong iligpit ang walang kwentang manunugis na ito, ay kukunin kita at gagawin kitang sisidlan. Yun ay kung magagawa mo. Hanggat buhay ako, hindi mo magagawa yan sa babaeng matagal ko nang pinapangarap na pakasalan. Marahan akong tumayo sa kakumindat kay Kapitana Ana. Kitang-kita ko ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Nakanganga naman akong pinagmamasdan ni Burog na hindi makapaniwala kung bakit nagagawa ko pang makatayo sa dami ng mga natamo kong pinsala sa katawan. Imposible ito! Paano ka nakakatayo? Simple lang ang kasagutan. Dahil mas malakas ako kaysa sa iyo at mahina ang iyong mga pag-atake. Kaya hindi ko iniinda ang mga ito. Ano? Kaya mo pa ba? Sige, sugod! Sugod pa! Mahinang aswang! Mahina pala ha? Pwes, lalamugin kita ng aking mga suntok at sipa! Muli na naman akong binugbog. Hindi pa rin ako gumaganti. Ninanamnam ko ang bawat dumadampi sa aking katawan na mga pag-atake niya. Sumusuka na ulit ako ng dugo dahil madalas niyang puntiryahin ang aking sikmura. Napatakip na lamang ng mga mata si Kapitana Ana at napayuko na lang din sa lupa si Burog, pati na ang ibang mga manunugis nang muli akong bumagsak sa lupa ng nakatihaya. Hindi pa din ako tinatantanan ni Abudo. Patuloy niya akong pinagtatatadyakan sa sikmura. Pero nakikita ko na pinagpapawisan na siya, kaya alam kong nakakaramdam na rin siya ng pagod at panghihina. Mamatay ka na! Hindi kita titigilan hanggat hindi ka nalalagutan ng hininga! Pero nanlaki ang kanyang mga mata. Nang saluhin ko ang kanyang paa, buong lakas ko itong itinapon.
kaya napatambling siya papalayo sa akin. Imposible talaga ito! Saan ka kumukuha ng lakas para tanggapin ang mga atake ko sa'yo? Nanginginig na ang mga labi ni Abudo ng mga oras na iyon. Ako naman ay muling tumayo saka pinagpag ang sarili. Tinatanong mo kung saan galing ang lakas ko? Simple lang, Abudo. Galing ito sa iyo. Pero paano? Imbis na ako ang sumagot, ay sumabat si Kapitana Ana. Heto na siguro ang agimat na nakatanim sa katawan ni Brando. Ang pinagsamang agimat ng buhawi at agimat ng hangin ng kanyang mga magulang. Pinoprotektahan ng hangin ang bawat laman ni Brando. Samantalang ang buhawi naman ay hinihigop ang bawat persang natatamo sa bawat suntok at sipa. Ang galing! Napakagandang kombinasyon ng dalawang malalakas na agimat. Ikaw naman, Kapitana, inunahan mo pa ako sa paglalahad. Dahil dyan, papayag kang liligawan kita pagkatapos nitong problemang ito. Puro kakalokohan, Brando. Gusto mo kapag natapos mo ang buhay ng Abudo na yan, sagutin na kita Ano ha, payag ka? Talaga? Sinabi mo yan ha, Ana? Walang bawian. Saksi ang mga residente at mga manunugis na naririto. Hindi ko babawiin ang sinabi ko. Ayun naman pala Ano pang hinihintay mo, Brando? Tapusin mo na yung Abudong Tabatsyoy na yan. Paano ba yan, Abudo? Kailangan na daw kitang tapusin. Pasensya na. Kasi gusto ko na rin magkanobya Kaya humanda ka. Pinalagotok ko muna ang mga daliri ko sa kamay, saka ko matalas na tinitigan ng masama si Abudo. Mas lalong dumoble ang panginginig nito na nagagawa na niyang mapaatras sa kinatatayuan. Alam kong sinisindak mo lang ako. Wala ka naman talagang kakayahan na tapusin ako, Brando. Kaya ikaw ang tatapusin ko! Muli siyang sumugod. Hinayaan ko lang siya na pagsususuntukin ako sa muka. Hindi na kasi gaya ng dati kanina ang lakas niya. Humina na ng husto ang aura niya. Ni hindi na nga niya ako mabuwal sa aking kinatatayuan. Hanggang sa magsawa na ako at binigyan ko siya ng isang malakas na suntok sa panga, dahilan para umangat siya sa ere bago bumagsak sa lupa. Magkaganon man ay pinilit pa rin niyang tumayo kahit halatang nahihirapan na siya. Nanginginig ang kanyang mga tuhod na tumindig. Sa kanya ako tinitigan ng napakatalim. Wala nang magagawa yung pagtitig mong yan, Abudo. Ang mabuti pa ay ihanda mo na lang ang sarili mo sa nalalapit mong kamatayan. Nakahanda ako sa anumang magiging kahihinatnan ko. Ang importante, lumalaban ako at hindi naduduwag. Ibubuhos ko ang natitira kong lakas para labanan ka ng sabayan. Kaya humanda ka, Brando! Tunay ngang matapang ka, pero hindi sapat ang tapang lang sa isang laban. Kaya kita naisahan dahil puro katapangan lang ang pinapairal mo. Hindi mo ginagamit ang utak mo. Pero salamat, Abudo, dahil sa'yo ay magkakaroon na ng kulay ang aking buhay. Magkakasyota na ako, kaya heto na ako! Nakipagsabayan nga siya sa akin sa pag-atake ko. Pero wala nang silbi ang mga pagsugod niya. Madali ko na lamang pinapalis ang kanyang mga kamay hanggang sa tuluyan kong mapagtagumpayan na mabuksan ang kanyang depensa. Dito ay walang tigil ko siyang pinaulanan ng mga suntok sa sikmura, pati sa kanyang mukha. Tinapos ko ang laban sa pamamagitan ng isang malakas na suntok sa lalamunan ni Abudo. Namilipit siya sa sakit habang sapo-sapo ang leeg. Nangisay siyang naglulupasay sa lupa hanggang sa tuluyan na siyang namaalam. Bahagya ko pang sinipa ng may kalakasan ang kanyang katawan at nang makasiguro akong tumigil na siya sa paghinga, ay lumapit na ako sa kinaroroonan ni na Kapitana Ana. Mahal, pwede bang makahingi ng isang halik dyan para naman mawala ang sakit ng katawan ko? Hoy, mahal ka dyan. Agad-agad, Brando? Oh. Nakalimutan mo na ba yung pangako mo kanina? Na kapag nawakasan ko na ang buhay ni Abudo, ibig sabihin lang nun,
na sinagot mo na ako. Sinabi ko ba talaga yon? Aba, Kapitana, huwag mong sabihin na wala kang isang salita. Ikaw pa naman ang namumuno sa ating barangay. Kaya dapat lang na maging magandang ehemplo ka sa iyong mga nasasakupan. Tuparin mo ang pangako mo sa kaibigan ko, aba. Kunwari ay nagtampo ako. Yumuko ako saka nagsalita. Sige, ayos lang kung ayaw mo. Hindi kita pipilitin. Kalimutan mo na lang yung sinabi mo. Wala din naman akong narinig eh. Nagtatampo ba ang Brando ko? Aba hindi ah. Wala naman akong karapatan para magtampo eh. At saka, ano lang ba naman ako sa buhay mo, hindi ba? Isa lang naman akong hamak na bayarang manunugis ng mga aswang. Asus, nagtatampo nga ang mokong. Oo na. Sinasagot na kita. At binibigyan na kita ng kalayaan na halikan ako. Pero dapat huwag mo nang patagalin ang kasal natin. Gusto ko sa lalong madaling panahon, dalhin mo na ako sa harapan ng altar ng simbahan. Labis na tuwa ang naramdaman ko ng mga oras na iyon. Masayang masaya ang aking kalooban. Kaya naman pagpihit ko paharap kay Ana, ay kaagad kong sinunggaban ang kanyang mga labi. Siniil ko siya ng halik ng ilang segundo at nang makontento na ako, ay niyakap ko siya ng mahigpit saka nagpasalamat ng taos-puso. Mahal na mahal kita, Ana. Mahal na mahal din kita, Brando. Matagal na. Mabuhay ang bagong kasal! Nagsigawan naman ang mga tao ng katagang mabuhay. Natapos ang nakakakilig na gabing iyon na may nangyari sa amin ni Ana. Wala naman kaming pagsisisi sa aming nagawa sapagkat bunga lamang iyon ng aming pagmamahalan. Pagputok ng araw ay nagawa na ring masunog ng mga residente ang bangkay ng mga nalipol na aswang, kasama na dito si Abudo. Hindi naman namin alam kung ano ang tunay na nangyari sa tunay na Abudo. Ang importante ay nabigyan na namin sila ng hustisya. Simula ng araw na iyon ay naging tahimik na ang aming lugar. Wala nang aswang na nagbibigay ng lagim sa bawat gabing sumasapit. Tanging ang mababangis na hayop na lamang ang naging kalaban ng mga residente. Si Burog naman ay nakahanap na rin ng kanyang naging katuwang sa buhay. At sumunod silang nagpakasal sa amin ni Ana. Ang mga manunugis na naibalik sa pangangalaga ang mga agimat ay halos araw-araw na nagsasanay sa pakikipaglaban para kapag may muling mga alagad ng dilim na nagtangkang manggulo sa aming lugar, ay may mga hustong kakayahan na silang idepensa ang mga tao. Sa ngayon ay masaya na kaming namumuhay ni Ana bilang mag-asawa. Nabiyayaan din kami ng 3 anak, 2 lalaki at ang bunso namin ay babae. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana ay lagi ninyong suportahan ang Kakilabot TV YouTube channel para sa mas marami pang magagandang kwentong i-upload. Lubos na nagpapasalamat. Brando.